Hello, good afternoon sa lahat ng mga nakaantabay ngayon dito sa ating live dito sa Punto por Punto at sa pagkakataong ito ating pong itampok yung video po patungkol sa kinuwento ni Father Darwin patungkol doon sa buhay ni Venerable James Springer. Oh, isa siya sa dalawang pare na pinarusahan ng Diyos. Based sa kwento ni Father Darwin, isa siya kasi yung isa tuluyan ng namatay. At siya naman kamuntik na. Buti na lang pinakinggan siya ni Mama Mary sa kanyang dasal, tinulungan siyang gumaling, and then nabigyan ng pangalawang pagkakataon at alamin natin kung ano yung sunod na pangyayari. Narito po si Father Darwin Gidgano sa kanyang episode na ito. Wait lang ha. Yes, Divine, wait lang. Ito na si Divine. Kung kailan ako mag-ano is andyan siya sumasarangga. Narito po. Okay. Dalawang pare pinarusahan ng Diyos, no? Dahil hindi lang nila tinanggap ang rosaryo, inuusig pa, pari pa naman, di ba? Ito ay istorya ni isang Franciscan sa Cartagena, as well as several other authors says that an extraordinary event took place in 1482. The Venerable James Springer and other religious of his order were jealously working to re-establish devotion to the Holy Rosary and also to erect a confraternity in the city of Colon, sa Cartagena, in the year 1482. So ito ang nangyari, mga kapatid. So ito yung plano ni Venerable James Springer na magtayo talaga ng confraternity. Pero sad reality. Merong problema nangyari, mga kapatid. Anong problema? Ito yung problema, mga kapatid. Unfortunately, two priests who were famous for their preaching ability were jealous of great influence they were exerting through preaching the Rosary. So may dalawang pare na famous, matalino for their preaching ability were jealous, no? Na-envy sila. Sa great influence nila ni Venerable James Springer, no? Sa exert nila ng effort in preaching the Rosary. So, ano nangyari, mga kapatid? So, these two fathers spoke against this devotion. Nagsasalita sila vocally, publicly against this devotion, especially the Holy Rosary. Wherever they had a chance, lagi nila itong sinasalungat, mga kapatid. Tinitira sa kanilang homilya, mga kapatid. As they were very eloquent and had a great reputation, they persuaded many people not to join the confraternity. Huwag kayong makinig sa grupong yan. So, grabe, no? Dahil sa inggit, dahil sa envy, yan ang nangyari sa dalawang paring ito. Provided na ano naman ito, na meron ng papalbol, nag-recommend na yung mga obispo at ang simbahan, no? Pero itong dalawang paring ito ay against, di ba, sa devotion na ito, no? And they were very eloquent and had a great reputation. Sikat itong paring ito. Mga paring ito, dalawang pare, nagkasinabot
One of them bound and determined to achieve his wicked end. So ngayon, isa sa kanila, may plano na. No? Wrote a special sermon against the rosary and planned to give it the following Sunday. Okay? So ngayon, first time ito na gagawin niya. Na atatakihin niya. Gumagawa na siya ng sermon against sa banal na rosaryo. Grabe. Meron na siyang ginawa na ito, one of them bound and determined to achieve his wicked end. So gustong-gusto na niya na gagawin, determine na siya na gagawin na ito. Wicked end, hindi magandang plano. Wala namang masama sa rosaryo, di ba? Nangyari po ito sa 1482. Saan? Sa city of Cologne. Cologne, Spain ba ito? France? No. So ngayon mga kapatid, patuloy tayo. One of his Sunday Mass. But when it came time for the sermon, he never appeared. Hindi siya wala siya doon, no? So, ano kaya nangyari sa kanya? Hindi siya nakapunta. So, ngayon, and after a certain amount of waiting, somebody went to fetch him. So, dahil kita nila na wala pa rin siya. Pinuntahan na ng isang tao. He was found dead. Namatay na pala siya. And evidently, had died all alone. Namatay siya sa kanyang kwarto. All alone without anyone to help him and without seeing a priest. Yan ang nangyari sa kanya. Yung isang pare na yon. Namatay siya. Bigla ang pagkamatay. And then, after convincing himself that death has been due to natural causes, the other priest decided, no? Yung isang pare, sabi niya, natural causes lang yun. Natural naman na mamatay tayo. Coincidence lang yun. The other priest, dalawa sila eh. The other priest decided to carry out his friend's plan to give a similar sermon. Gamitin na niya yung pulpito on another day. No? In this way, he hoped to put an end to the confraternity of the Rosary. So, para matapos na itong grupong ito, para tumigil na sila at wala na maging membro sa grupong ito. Pari pa ito, ha? So, yung pari ay bigla lang namatay, yung isa. Itong pangalawang pari. In this way, he hoped to put an end to the fraternity of the Rosary. However, when the day came for him to preach, so sa araw na magsermon na siya, God punished him by striking him down with paralysis. Hindi na siya makatayo, no? Which deprived him both of the use of his limbs and of his power of speech. Hindi na siya makatayo. Hindi na siya makapagsalita. Sa araw din na yaon na i-deliver niya yung homily niya. Grabe, no? At last, he admitted his sin, no? Ayun, nagkasakit na siya. Nagkasala ako. And likewise, that all his friend, and immediately, in his heart of hearts, he silently besought Our Lady to help him. Our Lady, help me. Patawarin niyo po ako sa ginawa ko na hindi maganda. He
He promised her that if she would only cure him, he would preach the Holy Rosary with as much zeal as that with he had formerly fought against it. So kung Mama Mary, kung pagagalingin mo ako, yung zeal ko against it, dudublihin ko pa. Yun din ang yung as much zeal as that with which he had formerly fought against it. Dudublihin ko yung yung yun din ang yung zeal ko sa pag-preach ko sa yung rosaryo. For this, and he implored her to restore his health and speech, which she did. So, Mama Mary, tulungan niyo po ako, pagalingin niyo po ako, at makapagsalita na sana ako. And she did. Binigay ni Mama Mary yung hiling niya. Yun po ang magandang Hindi full of revenge si Mama Mary. Hindi full of hatred si Mama Mary. And finding himself instantaneously cured, he rose up like another Paul. No? A persecutor turned defender of the Holy Rosary. Bigla, instantaneously, gumaling siya, mga kapatid. Ito po istorya ni Venerable James Springer. Ang ganda, no? Very inspiring, mga kapatid. So patuloy tayo, nagbasa. He publicly acknowledged his former error, and even after preached the wonders of the Most Holy Rosary with great zeal and eloquence. Simula doon, nagsisisi na yung pari at bumalik. At siya na ngayon ang nagsiwalat, no? Sa magandang balita matungkol sa Rosario. Pinagaling siya ni Mama Mary through the powerful intercession of Mama Mary. Ang ganda. Sana po ay na-inspire po kayo sa mga oras na ito, sa storyang ito. Okay? Ang ganda, no? Yun po, si Father Darwin Gitgano. At yun po ang kanyang tampok na video na nakita ko. Maganda kasi natin sa mga hindi nakapanood. Patungkol sa buhay ni Reverend James, Reverend James Springer. Isa siya sa dalawang pari na pinarusahan ng Panginoon dahil sila yung mismong pari ng Katoliko, sila pa yung malakas ang loob na tutulan at ipagbawal ang pagdasal gamit ang rosaryo. Yung una talagang namatay, no? Ni walang pari man lang niyang nakita, no, na saan is makapagkumpisal man lang. Malakas ang niya na ang kanilang eagerness na ipahinto ang confraternityng binuo, no, para lamang magdasal ng rosaryo. Kaya ayon ang nangyari, yung pangalawa kamuntik na. Buti na pagbigyan na pagkakataon ni Mama Mary na siya ay pagalingin, at nang siya ay gumaling, kung gaano yung eagerness niya na ibagsak yung confraternity na nagtuturo na mag-rosary tayo, naging doble pa ang eagerness niyang ipagtanggol ang pananampalataya sa rosaryo. Yan. So, yun po ang tampok na video ni Father Darwin Gitgano. And then, move na po tayo ngayon dito sa pagbabasa ng mga comments natin sa live, no? Nauna dito, Lara Vargas, maayong hapon, Father. Sabi ni Pats Martinez, maayong hapon, Padre Darwin. Watching from Alcoy, Cebu. Uy, Alcoy, nakapunta ko ng Alcoy. Maganda yung beach dun sa Alcoy, no? Freyha Melendres, good afternoon, Pads. Pats Martinez, always watching, Padre. Oh. Lorna Glaren, sabi ni Lorna Glaren,
G. Clarin. Good afternoon sa tanan. Velarde Garcia Lards. Good afternoon, God bless. Ang pag-pronounce niya na Garcia. Nalala ko dati, dumalo si Eddie Garcia doon sa Ozami City. Kumanta siya ng Sa Silong ni Kaka. May taong nakadapa. Kumanta siya doon sa sa Ozamis. Pero tinawag siya. Sabi, ito na po yung ating bisita ngayong gabing ito. Ngayong hapon na ito, si Eddie Garcia. Eddie Garcia! Munta siya doon sa usahan. Ayun, nagkataon kasi noon, naglalakwat siya kasi ako noon, ng oras na yon. Nakita ko daming tao sa City Hall. Lumapit ako. Yun na nga, tinawag nila, meron tayong bisita ngayon, si Eddie Garcia. At siya'y kumanta. Maputi si Eddie Garcia sa personal. Mataas na lalaki, puti, laking tenga. And then, yun na nga, kinanta niya, Sa Silong ni Kaka, may taong nakadapa. Bakit siya nakadapa? Nang huhuli ng palaka. Yun lang kinanta niya. Wala nang iba. Wala na siya ibang kinanta. Kasi hininga siya ng sample. Yun lang kinanta niya. Sa Silong ni Kaka. That's Garcia. Okay? Garcia. And ito naman tayo ngayon kay Elsa Pabua. Hello, good day, Father Darwin Gitgano. Blessed Sunday with the family. Nag-send siya ng 100 stars. Wow. Thank you po kay Elsa Pabua. And Gina Umpad. Good afternoon, Father. And Malulangayan Tapungot. God bless us all. Nag-send siya ng 100 stars. Wow, thank you po. And Vanji Tumagan, mayang hapon po, Father, God bless you. And then Jima Daniel ko Simangan, mayong hapon, Father Darwin. Ruel Real Olores Sr., mayong hapon, Father Darwin. And from Nesitas Menel Dumama, kailan po blessing? Kasi po kanina sabi 1 o'clock babalik. Babalik, nawala po, hindi ko na nakita, ngayon ko lang ulit nakita. Ganito yan. Kanina, nag-live si Upaw doon. No? Upaw talaga. Ano po tunay na pangalan ni Upaw? Di ko alam eh. Nag-live si Upaw kanina, no, doon sa, and then, na-live niya. Ang nakalagay sa title ulitin ko po ang Sacramental Blessing YouTube channel. YouTube channel ng punto por punto, doon lamang po ang Sacramental Blessing. Alam nyo kung bakit? Para sa mga gusto magpa-bless, doon na kayo dumiretso sa YouTube channel natin. Dahil doon ipapalabas. Pukuyo? Si Divine, sabi ni Divine, Pukuyo daw. Aki mo nang ilipat sa Pukuyo. Yan lang ha. Pukuyo. Pukuyo. Manulo siya na Pukuyo. Okay. So, lakas na tayo konti. Okay. So, yun po ang nangyari. No? YouTube channel lang po yan. Kayo manood. YouTube channel. No? And then, tuloy po tayo ngayon. Meron din sa live ni Father Darwin kung siya ang magbi-blessing. Kung hindi siya magbi-bless, ibang pare, saan kayo titingin ng second option? Siyempre, wala na. Kaya sana, para maging always kayong maka-attend, Father Darwin man o hindi. Ang magbi-bless sa Sacramental, doon kayo sa sa YouTube channel ng Punto por Punto 12:30 sa tanghali. 12:30 ng tanghali. And then dito naman ngayon si Kyle Andre Villamor, may Sacramental Blessing po ba? Wala na, tapos na po. Sana next time magantabay kayo sa sa YouTube channel natin. And then Loretta Maizo, mayong
Palis, Father Darwin, Virgilio Gipa. Good afternoon, Father Darwin from Santa Ana, Pampanga. Okay, so yun po ang ating mga comments sa gabing ito. At basa muna ako saglit ito sa mga pending na mga katanungan. Okay, ating simulan dito sa isang tanong. Sabi dito ni Tyra L. Crisostomo, pwede ba magtanong dito maski kahit nasa side chat, just asking things in advance? Pwede naman magtanong. Next na tanong is from Mike San. Ask ko lang, bakit sa Orthodox at si Jesus same ang tinapay ginamit, bakit sa Catholic binago na, unleavened bread na? Okay. Yung ginamit na tinapay sa panahon ni Jesus Christ, unleavened bread po yon. Walang mababago. Talagang unleavened simula pa nung una. Yung ating ngayon, yung ating hostia, modernized, unleavened pa rin yan. Unleavened bread pa rin yan. Kaya wag na kayong magduda. No? Dahil merong pare dati, nagduda siya sa ating hostia, nangyari tuloy yung Eucharistic miracle sa Lanciano, Italy. Much better na panoorin nyo yon para recall po natin ang nangyari doon sa Eucharistic miracle sa Lanciano, Italy. Kaya dito naman tayo ngayon sa next question from GE Junior, Brother Angel Santos. May tanong po ako, ano po yung tribunal at para saan po yun? Salamat po sa sagot. Sana mapansin nyo po. Nasagot na po ni Brother Wendell yung tungkol sa tribunal. Sensya na po. Okay, ito naman tayo ngayon sa mamayang gabi po. Wala na, mamayang gabi. Tanungin ko sa Brother Darwin na kung meron mamayang gabi. Ganito yan, basta merong itanong mo kay Father D, may sacramental blessing. Kung walang itanong mo kay Father D, nandyan si Father Bob, may sacramental blessing. How about wala si Father Bob at wala si Father D? Ano mangyayari? Walang sacramental blessing. Ganun lang po kasimple yun. Sabi ni Gina Umpad, kaya pala nawala sa PPP. YouTube lang pala. Thank you, bro. Yes! Matagal na po namin ina-announce na talagang sa YouTube na. Sa YouTube na hindi na kami nagla-live ng punto por punto, Worldwide Catholic Bible Study at Doctrinal Exposition sa page na ito sa gabi. Doon na lahat sa YouTube para lahat ng mga viewers doon na magpunta sa YouTube. Kasi nangyayari kasi nasa Facebook na sila lahat at wala na nanonood sa YouTube. Yun po, baka kasi humina ang YouTube ni Father Darwin. Ngayon alam ko na, naghintay pa naman ako kanina. YouTube lang po. Sa YouTube lang po. Huwag kayong lumiko sa kung saan kayo lumiko na maghanap. YouTube lamang po ng punto por punto. Doon po ang ginagawa ang sacramental blessing, si Father Darwin man ang pare o hindi. Sa YouTube channel po ng punto por punto. Okay, so yun lamang po ang mga meron pa pala last question. Sabi dito ni Peter Paul, Roger Day, tanong ko lang, bakit marahas sa pilitan at opresyon ng RCC Inquisitions? Pakisagot, thanks. Okay, hindi naman sa pilitan at marahas ang RCC Inquisition Hindi siya marahas kung alam mo lang ano ibig sabihin ng Inquisition. Ang ibig sabihin ng Inquisition, pag-iimbestiga. Iniimbestigahan pa lang, paano magiging marahas yan? Iniimbestigahan pa lang, paano magiging sapilitan yan? Ito yan, halimbawa, ikaw nung unang panahon, aswang ka, aswang. Halimbawa lang, aswang ka. Malaman ng mga pare na ikaw aswang ko, kumprantahin ka nila, sabihin nila, Mare, balita ko, aswang ka pala. Mari mo bang talikuran ang pagiging aswang mo? Sabihin naman ni Mare, Padre, hindi ko alam ang sinasabi mo. Sabi naman ng pare, pwede niyong itanggi po, pero may mga ebidensya kasing hawak na ikaw yung nagiging aswang sa gabi. Ano ba itigil yan?
Ayun, pag nalaman na, wala na siyang lusot, nalaman na talaga na siya yung aswang na yon. Ano gagawin niya para makaiwas sa inquisition, sa parusa ng inquisition? Ito na ang gagawin niya. Ititigil niya ang pagiging aswang niya. Ganun lang. Pero what if nagmatigas? Ang gagawin ng simbahan, papatawag ang gobyerno. Mahal na hari, meron pong aswang dito. Sinabihan namin na tumigil na sa pang-aaswang, ayaw pa rin tumigil, kaya isurrender namin siya sa iyo. Ano mangyayari? Pupuntahan nyo ng gobyerno, huliin yun. Pag nagpumiglas siya, nagipaglabanan, matamaan, malas niya lang. Ngayon, anong mangyayari? Dadakpin siya, dadalhin doon sa batasan. Pagdating sa batasan, kikilatisin siya kung ano ba totoo yung accusation laban sa kanya na siya daw ay aswang. If mapatunayang siya nga ay aswang, sasabihin ng gobyerno, itigil mo na yan ayon sa katuruan ng simbahan. Pag ayaw niyang itigil, nagbatigas pa rin siya, ang gobyerno na ang magpaparusa. Ang gobyerno na magpaparusa, hindi ang iglesia. Kaya nga sabi sa World History, Bayo Brian, ang sabi doon, the greatest saints urge kindness rather than severity. And if death penalty was ever imposed for heresy, it was imposed by the state rather than by the church. At take note, ang biktima lamang po ng Inquisition, yun po yung 42 lang na tao. Ang pari ba pumapatay? Ang pari ba ang marahas? Ang pari ba ang hindi? Nire-report lang nila. Nire-report lang. Kumbaga, yung gobyerno, yun ang pulis na kanilang mapagre-reportan sa ginagawang abuso ng mga against sa katotohanan. Yun po ang ating sagot sa hapong ito. Sabi dito ni Lorna J. Clarin, thank you. Sabi naman ni Maria Cecilia Bujando, mabibless pa po ba si Father Darwin and Chok? Kanina pa po, tapos na po. Reynaldo Sumuo, good afternoon pa po, bro JD. And then Marcel Orola, salamat sa information, bro Jando. Ayan. So yun po ang ating tampok sa hapon na ito. Saglit lang po. At lang po humaba-haba yung video ni Father Darwin na ating tinatalakay. Maraming salamat po at hanggang dito na naman po. Bye-bye.